Ang bawat selula ng iyong katawan at ng mga buhay na organismo ay mayroong strand ng DNA. Ang strand na ito ay binubuo ng serye ng mga letra na umaabot sa bilyon-bilyon. Halimbawa, sa tao, bawat selula ay mayroong mula 3 hanggang 4 na bilyong letra. Ang bawat grupo ng mga letrang ito na umaabot sa 10,020 na letra ay bumubuo ng isang kodigo. Ang kodigo na ito ay bumubuo ng protina na kailangan mo. Ang iyong balat ay binubuo ng protina na ang kodigo ay nasa DNA ng bawat selula mo. Ang retina ng mata ay isa ring protina na ang kodigo ay nasa loob ng iyong DNA. Ang parehong bagay ay sinasabi para sa bato, utak, atay at lahat ng mga bahagi ng katawan mo. Ang buong katawan mo ay nakakodigo sa loob ng bawat selula mo. Ang kodigo na ito ay nabubuksan at bumubuo ng mga bahagi ng katawan, glandula, at mga tungkulin. Ang mga kodigo ng DNA ay 4 na kodigo CG. Ang mga letrang G, T, A magkatabi sa isang tiyak na pagkakasunod ay nagbibigay ng isang tiyak na kodigo para sa isang partikular na protina. Kung magbago ang pagkakasunod ng kahit isang letra, hindi lalabas ang protina. Ang kakaiba na tuklasan ng mga siyentipiko ay ang DNA strand ay hindi agad gumagawa ng mga protina sa pamamagitan ng pagkopya. Hindi sa pamamagitan ng pagkopya ng kodigo ay makakagawa ito ng protina. May mga salik na komplikado, epigenetics. Ang epigenetics ay isang kamangha-manghang mundo sa loob ng nucleus ng iyong selula. Noong araw, walang nakakaalam ng tungkulin ng bahaging ito, kaya tinawag nila itong junk DNA o DNA na basura. Akala nila ito ay isang pamana ng ebolusyon. Akala nila ito ay mga labi ng ebolusyon. Inakala nila na wala itong silbi hanggang sa natuklasan nila na ito ang sentro ng kontrol sa loob ng nucleus ng selula. Ang mga ateista ay muntik na tayong iligaw, muntik na nilang sirain ang agham ng epigenetics. Ang agham na ito ang namumuno sa proseso ng pag-decode at sa uri ng protina na gusto natin at ang dami nito. Ang kakaiba pa, pagkatapos ng pagkopya ng code ng kinakailangang protina, ang tagakopya ng mensahe na tinatawag nating mRNA. Ang kanyang tungkulin ay hindi lamang kopyahin ang mensahe, kundi makopya, sumasailalim sa proseso na nagre-resulta sa iba't ibang anyo ng protina. Pagkatapos, makopya ang code ng protina, ang tagakopya ng code na ito na tinatawag na mRNA. Ang tungkulin nito ay hindi lang kopyahin ang mensahe. Ito mismo ay sumasailalim sa mga proseso na nagiging sanhi upang makabuo ng iba't ibang uri ng protina mula sa parehong code. Ang lahat ng ito ay kinokontrol ng may kahangahangang kasanayan. Ang kakaiba rin ay sa mundo ng DNA. Ang ilang mga protina ay nabubuo mula sa 2 magkatabing code. Gayon din, ang code para sa isang tiyak na protina ay maaaring magbigay ng ibang protina kung babasahin mula kaliwa pa kanan. Ibig sabihin, ang code ay babasahin mula kanan pa kaliwa sa tiyak na protina at basahin ito mula kaliwa pa kanan para sa ibang protina. Ito ang nilikha ng Diyos. Kaya ipakita ninyo sa akin kung ano ang nilikha ng mga wala sa Kanya. Kaya para lumitaw ang isang protina, unang dumarating ang enzyme na tinatawag na polymerase. Mayroon tayong protina na nagdadala ng enzyme na tinatawag na polymerase sa nucleus ng selula upang kopyahin ang 20,000 letra para sa isang tiyak na protina. Ngunit sa loob ng nucleus ng selula ay may humigit kumulang 4 na bilyong letra. Ang prosesong ito ay epigenetics, binubuksan ng enzyme na polymerase ang DNA strand na parang zipper. Kinokopya ang kinakailangan at ang pagbubukas ay mabilis, maaaring magdulot ng pagkasunog pagkatapos makuha ang code mula sa DNA. Mayroon tayong mahabang paglalakbay hanggang makarating sa ribosome na siyang lugar ng paggawa ng protina. Dahil sa ito, ang protina ay palaging napapalibutan ng mga enzyme para sa proteksyon at seguridad. Ang protina pagkatapos mabuo ay hindi lamang isang code na nakopya. Sa kasamaang palad, nasa kalagitnaan pa lang tayo ng paglalakbay. Ang ikalawang kalahati ng paglalakbay ay ang code na ito ay kailangang magkaroon ng 3-dimensional na anyo, isang napaka-espesyal na anyo, no? Kung sakaling magkaroon ng maling pagbaluktot sa isang bahagi ng 3-dimensional na anyo ng protina at kung ang pagbaluktot na ito ay napakaliit, ito ay nagre-resulta sa hindi epektibong protina. Kaya ang 3-dimensional na anyo ng protina ang nagbibigay dito ng functional na espesyalisasyon na nagpapahintulot dito na maisagawa ang kinakailangang tungkulin ng may kasanayan. Ang posibilidad na ang 3-dimensional na anyo ay katang-isip at hindi maaasahan mula sa pagkakasunod-sunod ng mga letra. Proseso ng pagkopya ng code,
mga enzyme ng paglilinis, pagpapalamig, proteksyon, seguridad, at bumubuo sa 3-dimensional na anyo. Lahat ng mga enzyme na ito ay kinokontrol din ng mga code na matatagpuan sa iba pang bahagi ng DNA. Lahat ng ito ay nangyayari libu-libong beses sa loob ng selula ng iyong katawan at 50 sa mga ito ay kasing laki lamang ng punong tuldok sa dulo ng isang pin. At pagkatapos ay may darating na isang hangal na ateista na magtatanong sa iyo, nasaan ang Diyos? Sinabi ng kanilang mga sugo, mayroon bang pagdududa sa Diyos na lumikha ng mga kalangitan at lupa? Tinatawagan kayo upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Sabihin mo, tingnan ninyo kung ano ang nasa mga kalangitan at lupa at ano ang magagawa ng mga tanda at babala para sa mga taong hindi naniniwala. At sinabi ng mga hindi nakakaalam, bakit hindi tayo kinakausap ng Diyos o bakit hindi dumarating sa atin ang isang tanda? Ganyan din ang sinabi ng mga nauna. Sa kanila, katulad ng kanilang sinasabi, ang kanilang mga puso ay magkatulad, ipinakita na namin. At sa inyong mga sarili, may mga palatandaan. Hindi ba ninyo nakikita? Ang kakaiba ay alam ng selula ang eksaktong kinakailangang protina at alam din nito kung gaano karami. Ibig sabihin, ang utak ay nangangailangan ng mga protina na ganap na naiiba sa mga protina na kailangan ng bato. Kaya't ang selula ay nagtatrabaho sa ganitong uri at hindi gumagawa ng iba pa kahit na mayroon itong kodigo para sa lahat ng mga protina. Ang mas kakaiba pa ay ang selula ay gumagawa ng iba't ibang uri ng protina sa buong buhay ng organismo ayon sa kanyang edad. At lahat ng ito ay naisasagawa may kahangahangang kahusayan at ang mga enzimang ito na nag-aayos ay mayroon ding kodigo sa loob ng DNA. Nasa loob mo ang kodigo ng lahat ng kailangan mo simula pa lang kung alam mo kung ano ang kailangan mo. Hindi mo malalaman kung paano ito gagawin sa loob ng iyong DNA. Ang Diyos, ang makapangyarihan, ay lumikha sa iyo. Bago mo malaman kung ano ang kailangan mo, ang bagay na ito ay kamangha-mangha at mas kakaiba pa sa imahinasyon at lahat ng ito ay nasa loob mo. Pagkatapos ang mas kamangha-manghang bagay ay kung paano nagiging mga espesyal na selula ang mga stem cell na pinagsimulan ng embryo. Ibig sabihin, ikaw ay nagsimula bilang isang fertilized na selula na nahati sa ilang mga selula na tinatawag na stem cells. Ang mga stem cell na ito, kapag napunta sa utak, nagiging mga selula ng utak, ilagay mo ito sa atay, nagiging mga selula ng atay, kaya't ang selula dito ay hindi na nagkokontrol sa sarili nito. Mayroon ding sistema na mamahala sa gawain ng mga selula na nagiging sanhi ng pagkakaiba ng mga selula ng mata, balat at atay, dami at anyo. Ang mga selula ng atay ay may kodigo para sa paggawa ng sperm cell. Ngunit hindi ito gumagawa maliban sa kung ano ang kailangan ng atay. Ang mundo ng paglikha ng Diyos ay isang kamangha-mundo kung paano nabubuo ang buhay nilalang ganitong kaayusan at kagila katumpakan. Paano ang ilang mga kodigo ay nagiging isang tao laman at dugo, isang tao na tatanging mga tungkulin, bahagi at istruktura. Paano nagiging laman, buto, bahagi, atay at bato ang mga nakasulat na salita. Paano nagsimula ang pag-encode mula sa simula? Paano nalaman ng nilalang ang pangangailangan nito sa mga kodigo na ito kahit hindi pa ito umiiral? Paano nalaman ng fetus ang pangangailangan nito sa baga sa mundo ng tubig ng ina? Alam ko na mahirap maunawaan ang paksang ito, ngunit ang hindi naniniwala sa kamangha-manghang paglikha ng Diyos ay hindi naniniwala sa Diyos at ang Diyos ay hindi dapat tawaging hangal. At sinabi nila, kung nakinig kami o ginamit ang isip, hindi sana kami kabilang sa mga tao ng naglalagablab na apoy. Inamin nila ang kanilang kasalanan. Kamangha-mangha ang pag-aayos ng letra ng o ang kalikasan ng mapa ng relihiyon, ano ang isang komplikado at masalimuot na mapa? At ikaw, tao, ay isang pagpapatupad ng komplikado at masalimuot na mapa na ito. Ano ang mapa ng relihiyon? Ito ay isang legal na mapa na gumagawa ng mga batas na napaka-eksakto at komplikado. Ang batas ng paningin, ang batas ng pag-convert ng mga alon ng tunog sa isang electromagnetic pulse, pagkatapos ay isinasalin ito ng utak.
Sa mga tunog na iintindihan mo ang mga tunog na ito. Ang sonar ng Paniky ay gumagana rin sa isang sistemang legal na tumutukoy sa mga lokasyon sa pamamagitan ng echolocation. Ang mapa ng DNA ay isang linguistikong mapa. Wikang nakasulat sa loob ng iyong DNA, ang iyong mga bahagi ng katawan ay nakasulat sa code ng DNA sa higit sa isang wika upang kung magkaroon ng problema sa isang lugar, ang code na ito ay gumaganap ng tungkulin nito mula sa ibang lugar. Ang mapa ng DNA ay isang komplikado, pinagsamang legal na linguistikong produkto. Ang pinakasimpleng lohika at pangangatwiran ay nagsasabi na ang lumikha ng mapang ito ay isang may alam, makapangyarihan at matalinong nilalang, lalo na't ang genetic na mapa ay umaabot sa mga layuning naka-encode na dati pa at pinamamahalaan ng isang sistema na nakakaalam ng kahihinatnan ng bawat gawain. Kung hindi perpektong paglikha, ano ang perpektong paglikha? Ang gawa ng Diyos na nagperpekto sa lahat ng bagay. Sinabi niya, sabihin mo, maglakbay kayo sa lupa at tingnan kung paano nagsimula ang paglikha pagkatapos ay muling lilikhain ng Diyos ang huling paglikha. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat ng bagay at sumainyo ang kapayapaan. Siya ang Diyos na walang ibang Diyos maliban sa Kanya, ang nakakaalam ng nakatago at ng nakikita. Siya ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Siya ang Diyos na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Ang hari, ang banal, ang kapayapaan, ang tagapagpatotoo, ang tagapamahala, ang makapangyarihan, ang mapagmataas. Luwalhati sa Diyos mula sa anumang kanilang iniuugnay sa Kanya. Siya ang Diyos, ang tagapaglikha, ang tagapag-anyo, ang tagapagbigay ng anyo. Sa Kanya ang pinakamagagandang pangalan. Ang lahat ng nasa kalangitan at lupa ay nagpupuri sa Kanya at Siya ang makapangyarihan, ang matalino.